Magandang gabi po sa ating lahat. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa napakabuluhang buwan ng Abril na naranasan ng bawat isa at lalo na ng ating simbahan. Dakilain ka, Panginoon, sa panibagong buwan na ipagkakaloob mo. Kahit magkakalayo po tayo ng lugar, naniniwala ako na walang distansya sa presensya ng Panginoon. Kaya saan man po kayo naroroon ngayon, nasa bahay na po tayo o nasa trabaho pa rin, bumabahe o nagpapahinga na. Ihanda natin ang ating mga puso para sa sasabihin ng Diyos ngayong gabi. Dahil naniniwala ako na hindi aksidente na nandito tayo ngayon. May gustong ipaalala ang Panginoon sa mga kapatid nating pagod. May gustong pagalingin ng Diyos sa mga nasasaktan o sa may sakit. At may gustong palakasin ng Diyos sa mga tila gusto ng sumuko. Pagkakaugnay po ang ating mga reading this week. Simula po dun sa Psalm chapter 66 verse 88 to 20 at yung pinaka-text po natin ngayong gabi ay matatagpuan po sa 1 Peter chapter 3 verse 13 to 17. Buksan po natin ang ating Biblia at sabay-sabay po tayo nating basahin. Sabi po dito, at sino naman ang mamiminsala sa inyo kung kayo'y walang hinahangad kundi pawang kabutihan? At sakali mang pag-usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang mga banta at huwag mabagabag. Idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit, maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga maalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayon ay kapag patuloy kang gumagawa ng mabuti. Gusto ko pong simulan sa isang tanong. Napapagod ka na bang gumawa ng tama? Kasi kung magiging tapat tayo ngayong gabi, may mga panahon talagang gusto mo na lang tumigil maging mabait. Kapag ikaw yung palaging umuunawa, pero ikaw pa rin yung nasasaktan. Kapag ikaw yung laging tumutulong, pero kapag ikaw na yung nangangailangan, parang nakakalimutan ka. Kapag ginagawa mo naman yung tama, pero parang ikaw yung laging dehado. Minsan mapapatanong ka na lang talaga, Lord, worth it ba ang maging mabuti? Pero alam niyo po, habang pinag-aaralan ko yung mensahe, yung text, yung verse po na ito, may isang bagay na paulit-ulit na inilalagay ng Diyos sa puso ko. Hindi man mapansin ng tao yung kabutihan mo, hinding-hindi ito nakakalampas sa mata ng Diyos. Sabi po doon sa 1 Peter chapter 3 verse 13 to 14, sabi doon, sino yung gagawa sa inyo ng masama kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? Ngunit kahit kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng matuwid, pinagpala kayo. Napakagandang paalala po yun. Hindi sinabi ng Biblia na kapag mabuti ka, wala nang mananakit sa'yo. Hindi sinabi ng Diyos na kapag tama yung ginagawa mo,
Maiintindihan ka ng lahat ng tao. Minsan nga habang mas pinipili mong sumunod sa Panginoon, mas lalo kang hindi nauunawaan ng mundo. Gusto ko pong maging totoo sa bawat isa ngayong gabi. Habang lumalaki po ako, palagi kong itinatanong sa sarili ko kung bakit sobrang bait ni Mama. Kasi kahit may sarili siyang mga problema, siya pa rin yung nalalapitan ng mga kilala namin na kapag may kailangan sila. Pero yung masakit, minsan pagkatapos nilang matulungan, parang nakakalimutan na siya. May mga pagkakataon pa nga na siya pa yung nasasabihan ng masama o naaaway. Bilang anak, naiisip ko noon, bakit ganun? Bakit kung sino pa yung mabait, sila pa yung laging nasasaktan? Pero kahit ganun, hindi ko kailanman nakita kay Mama na tumigil siya sa paggawa ng mabuti. At palaging sinasabi sa amin ni Papa na, sabi niya, hanggat wala tayong tinatapakang tao, okay lang, hayaan niyo sila sa mga sinasabi nila. Habang tumatanda ako, mas lalo kong naitatanim sa puso ko yung wisdom na yun. Dahil hindi lahat ng mabuti ay ma-appreciate ng tao. Pero ang mahalaga, lahat ng mabuti ay nakikita ng Diyos. At alam niyo po, lalo ko itong napatunayan nung pumasok ako. Nung naging HR po ako. Sa mundo po kasi ng HR, mas lalo kong nakita kung gaano kahirap piliin yung tama kapag walang nakakakita. May mga pagkakataon kasi na pinipili ng iba na gawin ang hindi tama dahil sa isip nila wala namang makakaalam. At kung tutuusin, madaling sumabay sa agos. Madaling magdahilan at sabihin, okay lang naman yan. Ngayon lang naman. O ginagawa rin naman ng iba . O minsan, ang dahilan natin, hindi naman siguro ako manghuli. Pero isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay ito. Habang lumalalim ang relasyon ko sa Diyos, mas nararamdaman natin yung paggabay ng banal na Espiritu. Na kahit walang nakakakita, pipiliin mo pa rin gawin ang tama. Hindi dahil perpekto tayo, hindi dahil mas mabuti tayo sa iba, kundi dahil may Diyos tayong pinaglilingkuran, may audience of one tayo, kahit walang nakakakita. At kapatid, yan yung tunay na integrity, ang paggawa ng tama kahit walang nakatingin. Ang pagiging mabuti, hindi dahil may inaasahang kapalit, kundi dahil si Kristo ang naghahari sa puso mo. Pero aminin natin, mas nagiging mahirap ito kapag ikaw mismo yung nasaktan. Kapag ikaw na yung pinag-uusapan sa likod mo, o kapag pagod ka na rin umunawa, doon napapasok yung internal struggle natin. Kasi natural sa ating mga tao ang gustong gumanti o ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang tanong ko sa atin ngayong gabi, ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Ang patunayan ng sarili mo sa tao o ang maging katulad ni Kristo? Kasi si Jesus, siya yung walang kasalanan. Siya pa yung lubos na nasaktan. Tinanggihan, nilait, pinagbuhatan ng kamay, pinako sa krus. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil magmahal. Ito ang katotohanang mahirap tanggapin minsan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para lang manalo sa mga argumento sa buhay. Tinawag tayo ng Diyos para maging katulad ni Kristo. At imposible natin ito magagawa kung sariling lakas lang natin ang ating aasahan. Kailangan natin yung banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ang nagpapaalala sa atin
kapag gusto na nating gumanti. Pumipigil sa atin kapag gusto na nating magsalita ng masama at nagpapalambot ng ating mga puso kahit sugatan na ito. At habang ginagawa mo ang pagpipigil na yan, hindi mo na mamalayan na unti-unti ka na palang hinuhubog ng Diyos. Kaya kung may nakikinig man sa oras na ito na pagod ng gumawa ng tama, ito ang gustong sabihin sa iyo ng Panginoon. Hindi sayang yung kabutihang ginagawa mo para sa Kanya. Nakikita ng Diyos yung tahimik na sakripisyo mo. Nakikita niya ang pagpipigil mo, ang pagtahimik mo, ang pag-unawa mo at ang pagpili mong maging tapat sa kabila ng pagkakataong gumanti. Sabi nga sa Psalm chapter 66, dumaan man sila sa apoy at matitinding pagsubok, hindi sila iniwan ng Diyos. Baka kailangan mo itong marinig ngayong gabi. Hindi ka man maintindihan ng tao, sapat nang naiintindihan ka ng Diyos. Ang tunay na tagumpay ng isang Kristiyano ay hindi ang katagang nakaganti rin ako sa wakas. Ang tunay na tagumpay ay ang masabi mong nasaktan ako, pero hindi nawala ang karakter ni Kristo sa puso ko. Napakalalim nun. Dahil madali namang maging mabuti kapag mabuti yung trato sa iyo ng mga tao. Pero ang tunay na transformation ay nakikita kapag patuloy ka pa rin gumagawa ng tama kahit nasasaktan ka na. Kaya ngayong gabi, iiwan ko sa inyo ang hamon at tanong na ito. Kapag nasaktan ka ba ng mundo, mananatili pa rin bang makikita si Kristo sa buhay mo? Kung pagod ka na, lumapit ka kay Jesus. Hindi siya bulag sa mga pinagdadaanan mo. Hindi niya minamaliit ang sakit na nararamdaman mo at hindi niya sasayangin ang bawat kabutihang itinanim mo. Sa ating pong pagtatapos, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, aming Ama, Diyos na dakila, pinupuri ka namin, Panginoon, sa pagkakataon na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa. Panginoon, lumalapit kami sa inyo, Father God, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanang ginagawa, Panginoon. Sa pagkakataon, Panginoon, na kami ay gumagawa ng masama, Panginoon. Patawarin mo din nawa kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Sa iyong pag-ibig at habag, sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Sa walang hanggang mga biyaya na pinagkakaloob mo sa amin, Father God. Salamat, Ama, sa aming Panginoong Jesus, na naging halimbawa ng kabutihan at pagmamahal sa bawat isa. Panginoon, kung kami man ay pagod, nakakaranas ng pagod, Panginoon, pagkalooban mo nawa kami ng kalakasan. Kung nasasaktan man kami, Panginoon, huwag mong hahayaang lumihis kami sa iyong kabutihan, Panginoon. Naway ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Naway ang banal na Espiritu ang siyang gumabay sa bawat isa. Magbigay, Panginoon, ng wisdom, Father God, kung ano yung dapat naming gawin, kung ano yung kalooban mo, Panginoon, kung ano yung naisin mo sa bawat isa, Father God. Naway ang makita, Panginoon, sa aming mga buhay
ay ang kabutihan ng aming Panginoong Hesukristo, ang iyong pag-ibig, ang iyong habag, Father God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.